Kapuso, sa Lunes na po ang unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa puntong ito makakasama natin ngayon si Attorney Paula Alvarez. Siya po ay bahagi ng SONA Preparations Team at incoming Department of Finance spokesperson na rin. Kaugnay po sa mga inaasahan po nga natin sa unang State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Good morning, Attorney. Good morning, Ma'am Karen. Okay, you are the incoming Department of Finance spokesperson. Yes. Anong kaugnayan ng Department of Finance with SONA, or you're doing this in your personal capacity? Yes. For the meantime, because we are still transitioning also in Congress, I'm only helping my father because he's the incoming Speaker of the House. So daughter ka ni Congressman Bebot Alvarez. So you're helping your father, hindi as finance spokesperson. So walang kinalaman yung Department of Finance dito. But of course, we always communicate with them, and the priorities of the Department of Finance are also part of the priorities of Congress. So it's actually related, but Okay. Ang sinabi ng ating Pangulo ay magiging simple raw yung kanyang unang SONA. Siyempre, pag sinabing simple, ang susunod na iisipin dyan, magkano gagastusin, ano ang budget. Linawin nga natin, paano ba yung budgeting para yung pera na gagastusin dito sa SONA? Okay, yung sa budget po ng SONA, it has already been allocated from the previous budget. So when we stepped in, there was already an allocated budget. Alam mo ba kung magkano ito? No, we don't ask them because there's a specific team there, which is called the Task Force SONA. They are career positions po yun. Kumbaga, yung mga empleyado sa Congress, hindi yan nagpapalit. So sila po talaga yung naka-ano doon. So kami naman po, ang ginagawa namin, tinitignan namin kung ano yung preparations nila. So previously, ganito po yung, kunyari, pagpasok mo ng Kongreso, ito yung arrangements before. So ang sabi po namin, ayaw po ng presidente ng magarbo. So ito tone down natin. Pero hindi naman po ibig sabihin, kasi po ito ay state function. So kailangan, it is still elegant. And dignified. Yes, dignified. So we go for simplicity, but at the same time, it still looks presentable as a state function. Pero yung budget na gagamitin, I suppose yung budget na ginamit dati, yung amount na yon ay pareho rin. Yes. So kumbaga yung ginastos na pera nung panahon ng last SONA ni President Aquino, ganun din basically yung gagastusin for this SONA. So na-allocate na po nila yon for the 2016 budget, and then we work around that. Okay, when you say ito tone down at mas simple, may makikita ba tayong major changes? Ang alam pa lang natin ngayon ay bawal na yung mga long gown ng mga Filipiniana, business attire na strictly. Pwede pa rin magbarong? Yes, barong pa rin po. So you can go for barong because the congressmen, I think they are required to wear barongs on Mondays. And then the women could go for Filipiniana, but it should be simple and it shouldn't be a gown. So aside from the dress code, ano pa yung makikita nating significant na mga pagbabago? Aside from the dress code, we're going to have yun nga po, yung pagpasok ng Pangulo. Dati po kasi ang nangyayari dyan, meron pong mga group of, for example, yung representatives na sasalubong dyan, sobrang dami. So we will do away with that. So ang gusto po sana ng Pangulo, pagpasok niya, the fewer people to welcome him, the better. So we will have the Senate President and the Speaker of the House of Representatives. So after that, before he was escorted by a lot of representatives as well. So ngayon po, magiging majority leaders na lang po of both houses when he enters. Pero syempre, bilang pagbibigay pugay, because it is the first time he will actually meet the congressmen, syempre meron pa rin part dyan na he will also interact with them. So sa dulo pa po yun ng ating program, yung tinatawag nilang cocktail. Yun. Pero yung pagpasok niya doon sa plenary session ay siya na lang. Siya lang, kasi dati talagang doon yung nagkakamayan, ganyan. May idea ba kayo kung ano yung mga issue na bibigyan niyang halaga sa kanyang unang SONA? Okay. Yung ngayon po kasi, wala pa po siyang nire-release na yung kanyang speech. Pero of course, we work hand in hand with Malacanang, especially the Department of Finance, kasi dyan po nagsisenter yung kanyang 10-point economic agenda. Correct. So, of course, there will be inputs for the 10-point economic agenda. And, of course, his crime and corruption stand against it. So, dyan po papasok yung mga points na iyon. Okay. Usually, yung mga, nakita lang natin in some SONAs before ng ibang mga Pangulo, karaniwan, yung unang SONA nila ay binabatikos yung the previous administration. May ganyan ba tayong maririnig ngayon? Yung sa administrasyon po ngayon kasi,
Kumbaga sa kanya, alam na po natin ang naging mga problema nung nakaraan na administrasyon at through the elections, we heard what the people wanted and did not want. So sa ngayon po, siguro hindi na po natin yan kailangan banggitin. Kasi sa trust survey nga po, 9 out of 10. So 9 out of 10 people already know the problems of the previous administration because now they see in Duterte what they did not see before. So right now, the president will be addressing what they want to hear, what we could do for them, and not what they already know. So kumbaga po, ito yung mga programa na aking gagawin, ito na po yung aming nagawa. Yung mga nakaarang administrasyon, wag na po natin yung pag-usapan kasi wala na rin po silang magagawa. Tapos na po sila. Okay, okay. Meron ba tayong ma-expect na something explosive or kasi yung mga ibang mga speeches ni President Duterte, biglang may pinapangalanan siyang mga cuddlers ng mga drug lords umano, ganyan. Actually, yung dyan po, yan po talaga kasi yung ugali niya. Even kami po, hindi po namin alam pag may mga ginagawa siyang ganyan. So kahit kami po, nasusurprise din kami pag bigla siyang nagbabanggit ng ganyan because no one knows what he's going to say. Okay. Yun, pag nandyan na po siya, tsaka na lang po din namin nalalaman. So hindi scripted yun? Hindi po, yung mga ganong bagay. Alright, punta tayo sa ibang mga usapin. Magtungo tayo sa ibang mga usapin kasi ikaw ay Department of Finance spokesperson. Recently, nagkaroon ng issue na may mga pangamba na baka daw bumalik ang pork barrel kasi daw papayagan ng ulit ngayon yung mga mambabatas na tumukoy ng mga proyektong isasama sa 2017 budget. May mga ibang natatakot na hindi ba ito pareho lang nung dating sistema na pork barrel? Opo, yung paglinaw po namin dyan. Allocations. Yung sa Supreme Court ruling po kasi, yung lump sum allocations, they made it unconstitutional because ang nangyayari po dati ay mag-allocate po sa GAA ng isang lump sum amount. After nun, yung mga congressman may liberty na kung ano yung gagawin nila dun sa lump sum na yun. Ngayon po, walang ganon. Mangyayari po ngayon, the congressmen will be given chance to propose projects because yung part of legislation po, kasi as a representative, kumbaga kunyari po ako ay isang congresswoman, no, yung mga constituents ko po, sa akin sila lalapit because I represent the district. So they tell me na ito yung problema natin, kulang tayo sa infrastruktura, kulang tayo sa ospital, kulang sa eskwelahan. So ang gagawin ko po, magpo-propose po ako kay Secretary Jokno. Ito po yung kailangan namin sa aming distrito, sana po mabigyan nyo kami ng budget. Ngayon, yung proposal po na yon, i-consider po yun ng DBM. And when they include that, ang tinatawag po doon, line budgeting. So kumbaga, pag nag-allocate po ang DBM, hindi siya lump sum. It is already for a specific purpose. And it will not pass through the hands of congressmen. Kumbaga, pinropose lang niya, ito yung kailangan ng aking distrito, gagawan po yan ng line budget, ang mag-i-implement pa rin yung executive branch. So, kunyari, ang pinopropose po, kailangan po ng tulay, sa DPWH po ang mag-i-execute noon. I-allocate lang po yung budget. So, hindi po yan dadaan sa kamay ng congressman. Pero ang question dito ay, pwede bang tanggihan ng executive department ang proposal ng legislative department? Yes, ma'am. Of course, they can always refuse. Pag sinabi ni Secretary Jokno na ang prioridad natin ay ganito kasi ito yung nasa 10-point economic agenda, then hindi na po niya yun mako-consider. Kumbaga, magkakaroon na po dyan na kung ano yung priorities at kung ano yung kaya ng budget natin. Kasi ang sinasabi dati nung isinusulong itong pagbabasura doon sa pork barrel, ang sinasabi ay ang trabaho naman kasi mainly ng legislative department ng mga mambabatas ay gumawa ng batas. Opo. At dahil sila rin yung gumagawa ng budget, parang unfair naman na sila rin yung magsasabi kung saan pupunta itong budget na to or paano ito gagastusin. Kasi dapat trabaho na yan ng executive department. Opo. So ganito po kasi yan, yung General Appropriations Act is a part of legislature. And under the Constitution, it is the Congress who has to create this. Correct. So, ang nangyayari po dyan, kumbaga, as yung difference po ng congressman at saka ng senador, ang senador po kasi national yan. So, yung constituents niya is the national realm. Now, yung congressman, kaya po yan nasa distrito kasi po mas malapit yan dun sa kanilang mga tao. Kumbaga, specific. Sila yung nakakaalam kung ano talaga yung nangyayari sa distrito nila. So, their purpose in Congress is to represent the voices of their constituents na ito yung kailangan namin doon. Kung ano yung problema ng kanilang constituents, sasagutin nila gamit batas.
Kaya po minsan, di ba, meron tayong in aid of legislation. Kung ano po yung problema doon, mag-research tayo in aid of legislation para masagot natin ang batas. So yun po ang trabaho ng congressman. Ngayon, sa DBM, yung budget, kasi siya po nakakaalam kung ano yung pera natin. So, sa kanya po yun isusumite ng mga congressman. And he can refuse? Yes, he can refuse. So, dyan niya po aayusin kung budget ba natin o sa ospital, yung mga infrastruktura. Kasi po ngayon, sabi po sa atin ng Pangulo, ang ating priority ay infrastructure and development. So, more on, dun po tayo sa mga kailangan na gusali sa ating mga distrito. Of course, sinasabi ng iba na yung ganyang klaseng sistema ay can lead to patronage politics. Ito naman po, yung para po dyan, syempre as citizens, we should be vigilant. So kung sa tingin nyo po may kulang sa inyong, kumbaga hindi kayo napapagbigyan, then the people can always of course go to media as well na sabihin na, yung sa amin hindi nabibigyan pansin, anong problema? And I think that's how we address the problem because there is always check and balance. Kasi daw baka ang bibigyan lang ng budget ay yung mga kaalyado ng Pangulo. Okay. Yan yung sinasabi lagi. Yung for that naman po, the Speaker has always said na we will all be given equal budget. So, lahat po, kunyari, may allocation po na sa lahat ng congressman, equal dapat. Kung kunyari, 80 million for projects, lahat ng congressman dapat mabigyan ng yung equal na 80 million. Pero syempre, kunyari, itong, for example, Leyte, mas marami ang pangangailangan kasi mas devastated ang kanilang distrito, kailangan naman natin pagbigyan na siguro, mas mabigyang pansin ang kanilang development doon. Okay, another issue, itong sweldo ng mga pulis na ipinangako ng Pangulo na tataasan daw niya. Pero ang sinabi ng ating Budget Secretary na si Benjamin Diokno, malabo raw itong maipatupad. Ano po ba talaga? Okay. Yung doon po sa budget kasi, si Secretary Diokno works on what he has. So, kunyari, ito lang po yung pera na nasa kanya, sasabihin niya, hindi kaya. So, on the part of the Department of Finance, trabaho po namin mag-raise ng revenue. So, pag sinabi po ng Pangulo na kailangan natin ng budget para dun sa mga ating kapulisan, trabaho po namin at ng Kongreso na maghanap kung saan natin kukunin. Yun nga yung susunod kong tatanungin Kasi kung itataas ninyo yung sweldo ng pulis, saan nyo kukunin yun? So yan na po, dyan na po papasok yung ating revenue measures. So ngayon po, ang isang prioridad ng Department of Finance, yung sa tax reform. So gusto po ng Presidente, babaan po natin ang income tax para mas maraming makuhang workable sum ang ating employees. No? So for that, syempre kailangan po namin maghanap ng bagong source to augment the budget. So dyan po kami maghahanap ng iba't ibang bagay na pwede pa nating i-tax. So yan na po yung ginagawang studies ngayon ng Department of Finance. Syempre we work with different bodies as well, yung mga international organizations also who give us studies. So, bababaan nyo yung income tax pero taasan ninyo yung tax sa ibang mga bagay katulad ng ano po? Sa ngayon po, nag-work pa po kami kung ano yung pwede nating itaas na hindi masyadong tatamaan yung ating mga consumers. So, isa po dun sa nakita na dati ni Secretary Dominguez ay yung pagtaas sa sugar content ng yung kunyari yung soft drinks ganyan. Ang reason naman po behind this is because sa Philippines po #1 illness is diabetes. So tataasan yung buwis saan po? Yung mga sugary products para po depende sa sugar content. So kunyari yung kung mataas ang sugar content mo, mas mataas ang tax. Opo. Para to dissuade the people from consuming that product kasi mas mahal. So yun po. Kasi also to combat yung growing number of people na diabetic. Kasi po, syempre, mahal din po yan mag-maintain ng medical needs for diabetic patients. Kung merong sin tax, may sweet tax. So parang ganun po. Pero it is still a work in progress. Kasi syempre, we don't want to hit yung consumers na yung mga heavily affected na magiging unfair naman. So we have to do talks with Congress and the Senate. So sa madaling salita, hanggat hindi nakakakuha ng panibagong revenue or nakakahanap ng bagong tataasan ng buwis, mabibinbin din yung pagtataas sa sweldo ng PNP. Opo, yung sa PNP, ang sabi po kasi ni Secretary Diokno, unahin po muna natin yung pension. Alright. Kasi maraming di nakakatanggap ng pension. So yun po yung kanyang ina-allocate na budget. Yung sa pagtataas po ng ating sweldo, hahanapan po natin yan for the next budget. Okay. So it's a working po. Alright. Maraming salamat sa inyong oras. Attorney Paula Alvarez, ang incoming Department of Finance spokesperson. Thank you very much. Salamat po.